Starting at 12,999 pesos, ito na ata ang isa sa pinakasulit na phone na pwede nyo mabili ngayong 2025. Ito ay ang Tecno Camon 40 Pro 5G. Tara, try natin to. So we are fortunate enough para ma-review ang Tecno Camon 40 Pro 5G. At ngayon pa lang, sasabihin ko na, oh my God, grabe talaga yung Tecno. Palaban yung mga phone na nirelease nila ngayong 2025. Buong Tecno Camon 40 Pro series ay napakaganda, pero syempre sisimulan natin yan with the Tecno Camon 40 Pro 5G. Ang daming bago sa phone na to. Merong mga controversial changes, mga upgrades, mga downgrades, yung pricing niya. Matitiyak ko lang isa to sa pinakapag-uusapang phone ngayong 2025. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe ka naman muna dito sa channel. Click mo yung subscribe button below, tapos i-hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. So, kung sakaling makatulong sa'yo ang video na to, i-like at i-share mo na rin. Simulan muna natin by unboxing the Tecno Camon 40 Pro 5G. Looking at the box of this phone, matik agad masabi mo, uy, bago yan. Meron tayong mga geometric reflective pattern in blueprint. Ang layo niya talaga compared doon sa kanyang predecessors. So dito pa lang medyo may feel na agad tayo na nag-prepare talaga ng maigi ang Tecno para sa atin. Removing the cover, makikita nyo na agad ang inyong Tecno Camon 40 Pro 5G na unit covered in protective plastic. Nandyan yung mga key features ng phone na to. And then attach sa kanyang divider ang SIM ejector tool. Tapos, underneath pa nito ang kanyang napakagandang design na hard case, ang kanyang mga documents, charging cable, and finally, ang charger. So, some things to note when unboxing your Tecno Camon 40 Pro 5G. Unang-una, walang earphones ang phone na to, even for a phone at this price. Pero isang bagay na ngayon ko lang na-encounter, napakaganda ng case ng phone na to para sa kanyang price point. Di ko usually na-encounter yung ganito, pero dual texture siya. Hard case siya mismo na merong rubbery part, and even yung colors na ginamit nila ay napakaganda. Na-appreciate ko to, although hindi ko talaga cup of tea ang mga hard case sa ating mga phone. Ngayon naman sa design ng inyong Tecno Camon 40 Pro 5G, napaka-obvious kagad na iba yung design niya compared to its predecessor. Before kasi meron na tayong malaking bilog dito sa gitna, medyo magkakamukha yung mga Camon series phones natin, pero this time, yung Camon 40 at saka Camon 40 Pro, sila yung magkamukha with 3 cameras dito sa kanilang side. Nire-retain pa rin ng Tecno Camon 40 yung kanilang side axis design na makikita nyo dito na para mas magmukhang retro camera itsura niya, ganun yung initial vibe na habol talaga nila. With the Tecno Camon 40 Pro, nakakakuha tayo ng tatlong magkakaibang color. Yung meron sa akin ay yung color black, pero available din siya in white and in green. Yung texture niya mismo ay powder finish, and underneath niya yung design na gradient, parang crumpled paper o kaya onyx or earth na di ko maintindihan. Pero grabe, ang ganda at ang klase niya lang talaga. As in, madami na akong nakitang magandang phone, pero nagulat lang ako considering yung price ng Tecno Camon 40 Pro. Eto, i-close up lang natin. Gusto ko lang ipakita kung gaano kaklase yung itsura niya. May pagka-minimalist yung dating niya, but at the same time, super elegant ng dating. Again yan, yung isang malaking change natin dito sa kanyang camera design. Instead na nandito siya sa gitna ng malaking circle, nandito na siya sa tagiliran ng inyong phone. Medyo balik tayo doon sa design ng mga Android phones mga 2 or 3 years ago. Pero hindi naman ako magre-reklamo given sa ganda ng design ng phone na to. Form factor wise, isa sa mga malalaki pang changes ng Tecno Camon 40 Pro, meron na tayo nakukuha na curved back at saka curved front display. Kung habol nyo yung ganun, syempre magandang option ang phone na to. Pero isa pang na-appreciate ko, hindi ganun ka-drastic yung curve niya. Hindi yung sobrang nipis na itong gilid. So, kahit papano, maganda pa rin talaga yung feel niya sa inyong kamay. Form factor wise, very similar yung size niya to last year's model. Pero this time, mas manipis ang inyong Tecno Camon 40 Pro 5G. And also, mas magaan din siya, making it more compact kung ito yung mga bagay na habol nyo sa isang phone. For this phone as well, meron na siyang IP68 at saka IP69 rating. Meron na rin siyang Corning Gorilla Glass 7i. Kumbaga overall, mas certified lang talaga ang tibay ng inyong Tecno Camon 40 Pro 5G. So sa mga hindi maingat sa phone dyan, ito magandang option din para sa inyo. Pagdating naman sa sides ng phone na to, meron siyang chrome finish. Nasa right side niya ang inyong lock button, ang inyong volume buttons, tapos nasa top side ang kanyang IR blaster, speaker grills, nasa bottom side another set of speaker grills, kanyang USB Type-C port, and then ang kanyang SIM card tray. Dual SIM ang Tecno Camon 40 Pro 5G, however hindi ata siya eSIM compatible, so take note nyo na lang itong bagay na to. Hindi rin expandable ang kanyang external storage, so choose carefully kung ano yung variant or memory variant na pipiliin nyo for this phone. Isa pa na panibago sa phone na to ang kanyang one tap button dito sa kanyang left side. So mapapansin nyo kagad ang button na to, sinadya naman nila na makita nyo kagad kasi iba yung
kulay niya from other buttons at ang function nito para magkaroon kayo ng mga shortcuts sa functions ng inyong Tecno Camon 40 Pro 5G. Kapag hinold nyo ang kanyang one-tap button, bubuksan niya yung Ella voice assistant ng Tecno. Tapos kapag dinoble press nyo naman siya, by default, bubuksan niya ang inyong flash snap mode ng inyong camera. Kapag nakabukas naman yung camera nyo, it also doubles as a shutter button. Customizable yung function ng double click niya, so depende na lang yan sa inyo. Pero ito yung para nagsisilbing action or function button ng inyong Tecno Camon 40 Pro 5G. Moving on, doon naman tayo sa display nito. Meron siyang 6.78-inch display. Same pa rin, naka-AMOLED display tayo and same na napakataas na 144Hz na refresh rate. Meron siyang 1600 nits of peak brightness, so madali nyo siyang magagamit under the sun. And meron siyang TUV Rhineland certification for blue eye protection, so nakakatulong to protect your eyes lalo kapag ginagamit nyo siya ng matagalan. For the speakers naman of this phone, gumagamit siya ng Dolby Atmos stereo speakers, and upon checking yung kanyang quality, nakakuha naman tayo ng good enough quality. Hindi yung groundbreaking talaga, and volume-wise, medyo nakukulangan ako. Meron lang mga phone na na-test na mas malakas ang speakers kesa sa Tecno Camon 40 Pro 5G. With battery naman, meron siyang mas mataas na 5,200 mAh battery capacity. And syempre, tinest out natin yan. Hindi nagpahuli ang Tecno Camon 40 Pro 5G dyan, pero hindi naman siya yung nangunguna in this aspect. Meron siyang 45W na charging. Sadly, mas mabagal to compared to last year's model. At inabot tayo ng 80 minutes to fully charge itong phone na to. Hindi siya wireless charging compatible, pero saksakan din naman sa dami ang kanyang charging features. Meron siyang smart charging, meron siyang reverse wired charging, and meron din siyang low temp charging. Babagalan niya yung pag-charge ng phone nyo para mas less yung pag-init niya while charging. Meron din siyang bypass charging na perfect para sa mga mahilig maglaro sa kanilang mga phone. Ngayon, sa camera performance naman tayo, and for sure, ito yung mga habol natin, especially when it comes to Tecno Camon phones. So, gumagamit siya ng isang 50 megapixel na Sony LYT-700C na sensor para sa kanyang main camera, tapos meron siyang 8 megapixel ultra-wide lens at saka isang AI sensor para ma-improve lalo yung quality ng mga photos nyo. Meron din siyang 50 megapixel na front-facing camera, at syempre himayin natin ng mabilisan ang specs na to. Para sa kanyang 50 megapixel main camera, almost the same yung sensor na to sa Sony IMX890, which is the same sensor na ginagamit ng kanyang previous model. Siguro meron lang tayong mga onting improvements na nakuha, at saka mas efficient lang yung panibagong sensor niya compared to last year. Yung para sa akin na ikinalungkot ko, bumaba yung megapixel count ng kanyang ultra-wide lens na makikita natin mula sa kanyang mga output. Sige, for now, simulan muna natin sa kanyang main camera. Main camera-wise, wala akong masabi sa Tecno Camon 40 Pro 5G. Para sa akin, isa to sa mga pinaka-natural looking photos na nakukuha ko for phones, especially at this price. Maganda yung detail na nakuha natin. Yung contrast naman natin, para sa akin, saktong-sakto lang talaga. Walang underexposed areas. And yung kanyang dynamic range, enough din na kahit against the light ka, nagagawa niya naman ng paraan. So overall, main camera, no question for this phone. Ultra-wide, however, dito natin makikita yung kawalan ng kanyang megapixel. So makikita natin na malinaw naman siya, however, zooming in on our photos, ayun, mas nagpipixelate or mas nagkakaroon ng tayo ng grain sa ating mga photos. Pero ayun nga, kung hindi nyo naman talaga kinakrop masyado yung inyong mga ultra-wide photos, hindi to gaanong magmamatter sa inyo. Ang maganda sa quality ng ultra-wide niya, konti lang talaga yung changes sa kanyang quality. Less color lang, pero hindi naman ganun ka-drastic. Hindi rin gaanong nagbabago yung contrast. And even yung mga edges ng kanyang photos, hindi nagsosoften or hindi nade-distort masyado. Zooming in on our photos, maganda rin ang output ng kuha niya. Grabe lang yung detail at grabe lang talaga kung saan kilala yung mga Camon phones, napapatunayan pa rin yan ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Wala tayong naging gaanong issue sa kanyang mga zoom photos, and even in low light, given na gumagamit siya ng Sony LYT-700C na sensor, hindi naman tayo nagkaroon ng malalaking issue. Yes, nandun pa rin naman tayo sa performance of phones you would expect na under 20,000 pesos, pero ang maganda lang kasi sa Tecno Camon 40 Pro 5G, less hit or miss siya, or mas consistent lang yung quality na napoproduce niya compared to previous models.
If ever naman na into flash photography kayo, kaya nyong iset yung brightness ng inyong flash, pwedeng dim, pwedeng super bright, so magandang bagay din to about this phone. Yun nga lang, para sa akin yung adjustment dito kapag nagtitake kayo ng selfie photos. Depende doon sa lighting condition nyo yung quality ng kanyang selfie photos. So, ayun, medyo adjustment yung ganitong bagay, hit or miss tayo. Pero hopefully, ma-improve to in future software updates. Ngayon, doon tayo sa panibagong mode niya, which is yung flash snap mode. If mahilig kayo mag-take ng mga action shots or kapag mga gumagalaw or kapag makulit lang talaga yung kamay nyo at gusto nyo maging sharp at saka detailed yung inyong mga photos, I suggest gamitin nyo ang kanyang flash snap. So moving objects, katulad ng mga kotse, mga jump shot, mga pets ninyo or mga kids na napakakulit lang talaga, magiging clear ang inyong mga photos. Taking videos naman, pwede siyang mag-take ng up to 4K at 30 FPS. Meron din siyang optical image stabilization at masabi ko lang, meron naman tayong satisfactory result na nakukuha. Maganda yung kanyang stabilization, medyo may mga onting stuttering here and there, pero again, for a phone at this price, maganda naman yung output na ganito. Ngayon, yung isa sa mga controversial na bagay for the Tecno Camon 40 Pro 5G ang kanyang chipset. With chipset performance kasi, gumagamit ang phone na to ng MediaTek Dimensity 7300 Ultimate na chipset. At hindi kayo nagkamali na narinig, lalo na kung familiar kayo doon sa kanyang previous model kasi mas mababa ang ating chipset na nakuha. Even yung kanyang performance, tinest natin at comparing to last year's mga 800K na Antutu benchmark talaga, for this phone, nakakakuha tayo around 640K sa Antutu and also lower benchmarks doon sa ating mga test. So, kamusta nga ba yung kanyang performance? At siguro may nagre-rage na viewer dito na bakit ibinaba ng gano'n ng sobra ang kanyang performance. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero syempre, tinest natin muna for gaming at nakakuha naman tayo ng satisfying results. Same pa rin naman ng matataas pa rin yung settings for games like Mobile Legends. Very smooth and responsive pa rin siya sa games like Call of Duty. Actually, na-enjoy ko pa rin maglaro ng FPS games dito sa phone na to. And even for a game like Genshin Impact, provide lang talaga na naka-lowest settings kayo on this phone. So it gives you enough performance naman. Ang kapalit na to ang damukal na AI feature mula sa inyong Tecno Camon 40 Pro 5G. So, nahin ko ba yung price o yung AI features? Hindi, unahin natin yung price. Ang kapalit naman kasi ng mas mababang chipset niya, nagkakalaga ang Tecno Camon 40 Pro 5G ng 12,999 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 256GB storage variant at 14,999 pesos naman para sa kanyang 12GB RAM with 256GB storage variant. Pareho yan na meron pa kayong additional discounts na pwedeng makuha kung i-pre-order nyo ang phone na to. So, mas magiging sulit pa yan. Lalo na meron silang ibibigay na limited number of gift set din para sa ilang first buyers talaga nila sa phone na to. So, kung gusto nyo mas sulit yung pag-purchase nyo, definitely, syempre, i-pre-order nyo ang Tecno Camon 40 Pro 5G. Going back dito, kapalit ng kanyang pagbaba ng chipset, nagbaba din ang price ng Tecno Camon 40 Pro 5G. At kapalit pa nito, nagdagdag din siya ng sandamukal na AI features na para sa akin, kagamit-gamit talaga. Una-una na lang sa kanyang camera, meron siyang AI eraser na although hit or miss naman, magandang tool pa rin talaga to have. And yung isa din na natuwa ako yung AI extender para kung sakaling medyo putol yung mga photos nyo o nakukulangan kayo doon sa background nyo, pwede nyo pang i-extend. Hindi siya perfect kasi kung makikita nyo sa ating photo, yung text hindi talaga text at nag-inventa na lang siya ng image dito. Pero in general, para sa akin, for the price, for this feature, kagamit-gamit talaga siya at hindi ganun ka-noticeable yung kanya mga flaws. Aside pa dito yung kanyang AI voice assistant na si Ella. Hi Ella! Ayun. Siyempre, may Google Gemini pa rin siya ng mga functions katulad ng circle to search, play to search, Google Translate na readily available kapag i-hold nyo naman ang kanyang home button. Pero hindi pa nagtatapos dyan dahil hindi pa nakontento ang Tecno dyan. Nakarandam talaga sila na magre-react kayo na bakit bumaba yung kanyang chipset. Kasi siniksikan pa nila ng AI call assistant ang inyong phone. That would help you with AI noise cancellation during calls, pwede din yung AI translation during calls, at saka AI auto answer. Although, kailangan English yung kausap niya. So, AI-wise, meron siya ng mga typical AI features na nakuha natin from other phones, other brands, pero with more na para sa akin, very practical lang talaga at very usable para sa karamihan sa atin. So, ito ngayon,
Sa lahat ng mga sinabi ko, kamusta nga ba ang Tecno Camon 40 Pro 5G? Meron tayong napakaraming upgrades na nakuha sa phone na to. Na kahit na, ayun nga, sinasabi natin na bumaba ang kanyang megapixel count sa kanyang ultra-wide lens, pero maganda pa rin naman, at bumaba ang kanyang chipset performance by 20%, nagbaba naman ang presyo niya by around 3,000 pesos. Na pwede nyo pa makuha ng mas mababa kung magpi-pre-order kayo. So, para sa akin, very justifiable ang pricing ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Parang ginawa lang talaga ng Tecno dito ay nag-executive decision sila na imbes na meron silang 40 Pro at saka 40 Pro 5G, gumawa sila ng phone na in-between na hindi gaano makikipag-compete sa kanyang mga predecessor at hindi rin gaano makikipag-compete sa kanyang mas premium na Premier model. Isang napakagandang phone na may napakagandang presyo. Kung sakali naman hindi kayo kontento sa Tecno Camon 40 Pro, of course, nandiyan nga yung kanyang mas premium at mas malakas na Tecno Camon 40 Premier 5G. This year, marami rin tayong improvements na nakuha sa phone na yon. Siyempre, nandyan yung kanyang telephoto lens na wala dito sa phone na to. Tapos, meron pa siyang mas mabilis na 70-watt charging at mas malakas ang chipset na ginagamit niya compared to its predecessor. This year, meron siyang MediaTek Dimensity 8530 Ultimate na chipset. And then, meron siyang napakaliwanag na 4500 nits peak brightness sa kanyang screen. So, a lot of good improvements para sa kanyang mas murang price na 21,999 pesos. So same with the Tecno Camon 40 Pro 5G, mas mura din ngayon ang Tecno Camon 40 Premier compared to its predecessor. Parehong napakagandang option this year and I'm sure marami sa inyong mag-aabang or maraming gustong bilhin ang phone na to. Isang overall maganda at sulit na phone ngayon 2025. Yan ang masasabi ko about the Tecno Camon 40 Pro 5G. Hopefully, yung nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ito nga ba ang phone na bibilhin nyo ngayon 2025. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe ka naman, nakailang nood ka na. Subscribe by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa iyo ang video na to, i-like at i-share mo na rin. Again, si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.